Pumunta ka sa Maharlika Grand Hotel Ballroom mamayang alas 6 ng gabi. Huwag kang malilate. Family dinner to kaya mag-ayos ka ng disente. Ang tawak ng biyenan kong si Aling Loida ay tulad ng dati isang panik na utos na walang bahid ng anumang respeto o pakiusap. Napabuntong hininga na lang si Elara habang pinakmamasdan ang screen ng cellphone na unti-unti niyang inilalayo sa kanyang tainga. Tila walang balak ang kanyang biyenan na pakinggan ang kanyang sagot. Pagkatapos sabihin ang gusto, agad na ibinaba ang tawag. Binuksan ni Elara ang drawer ng kanyang mesa sa klinika at kinuha ang isang lumang kwaderno. Gamit ang matinding diin sa dulo ng kanyang ballpen. Isinulat niya sa tabi ng petsa ngayon. Maharlika Grand Hotel. 6 p.m. Family dinner ng gabiyenan. Salop ang 5 taon niyang pagsasama sa asawa. Ang pagtatala ang lahat ng pangyayaring may kinalaman sa pamilya nito ang naging tanging paraan ni Elara para protektahan ang sarili. Ito na ang kanyang nakasanayan at naging sandata. Alas 5:30 ang hapon, dali-daling tinapos ni Elara ang kanyang ngagawain sa ospital at sumakay sa kanyang kotse. Habang binabaybay ang daan papuntang hotel, hindi maalis ang kabog at bigat sa kanyang dibdib. Isang family dinner. Pero bakit kailangang sa isang mamahaling hotel ballroom pa? May kung anong hindi magandang kutob si Elara. Gayunpaman, sinubukan niyang kumalma. Baka gusto lang nilang makita-kita at kumain ng masarap, sabi niya sa sarili. Pilit na pinaniniwalaan ang kaisipang iyon. Bago bumaba ng sasakyan, sumilip si Elara sa salamin at inayos ang kanyang damit at buhok. Maingat niyang pinili ang pinakamatinong blazer na mayroon siya, para lang makasigurong walang maipipinta sa kanya. Ngunit pagtapak pa lang niya sa lobby ng hotel, gumuho agad ang lahat ng kanyang inaasahan. Ang bukana ng ballroom ay puno ng mataong nakakaingay, at naglalakihang makorona ng bulaklak ang nakahilera sa pasilyo. Nagtatakang tiningnan ni Elara ang isang dambuhalang tarpaulin na nakatayo sa pasukan. Nakasulat dito ang masalitang nagpatigil sa paktibok ng kanyang puso. Grand Launching and Celebration. Bianca Properties. Grand Launching, nagtayo ng real estate business si Ate Bianca, hindi makapaniwala si Elara sa nababasa. Pumasok siya sa loob ng ballroom, at doon, mas naging malinaw ang lahat at mas malala pa sa kanyang inaakala. Ang bawat mesa ay puno ng mga taong formal na nakasuot ng business attire. Sa entablado, 3 malalaking banner ang nakasabit sa ilalim ng maniningning na mailaw, Bianca Properties, kasama ninyo sa pag-unlad, serbisyong may tiwala at husay. Ang mga salitang iyon ay tila sumasaksak sa kanyang mga mata. Hindi ito isang simpleng family dinner. Isa itong magarbo at malaking business lunch party na dinaluhan ng daan-daang bisita. Sa may pasukan, abala sa pagbati sa makapanauhin ang biyenan niyang si Loida. Nang makita siya nito, nanliit ang mga mata nito at kinawayan siya. Paglapit ni Elara, sa halip na salubungin ng maayos, sermon agad ang inabot niya. Elara, bakit ngayon ka lang dumating? Ikaw na parte ng pamilya. Ikaw pa itong huling nagpakita kung kailan nandito na ang lahat ng bisita. Bilisan mo, tingnan mo kung ano pa ang makulang at asikasuhin mo. Gulat na napatingin si Elara sa biyenan. Mama, ano po ba talagang okasyon ito? Sabi niyo po family dinner lang. Ni minsan po hindi ninyo nabanggit na magbubukas negosyo si Ate Bianca. Umismit si Loida at sumagot na para bang wala lang. Family dinner naman talaga to, Bakit, hindi ba? Naglabas ang malaking pera ang Ate Bianca mo para sa negosyo niya. Kaya natural lang na magtipon tayong pamilya para suportahan siya. Bakit ba ang hilik mong kwestiyonin ang lahat ng bagay? Proma, ang daming bisita. Sana man lang po sinabihan ninyo ako. Sino-sino po ba silang lahat? Sino pa ba? Mga importantang kliyente na magbibigay ng magandang oportunidad kay Bianca. Manggabigatin ang mga bisitang yan kaya itiko mo na lang ang bibig mo at tumulong ka sa likod. Huwag kang gagawa ng eksena. Walang pakialam na tinalikuran ni Loida si Elara para batiin ang mga bagong dating na bisita. Abot nga ang ngiti. Naiwan si Elara na tulala sa gitnang ballroom. Sa bawat mesa, nakapatong ang mamahaling business card na may nakaukit na pangalan. Bianca Reyes, President, Bianca Properties. Nakita rin niya ang bundok na makahon ng mamahaling alak na nakahanda bilang souvenir. Agad niyang naintindihan na hindi biro ang ginastos para sa gabing iyon. Ang hipak niyang si Bianca ay tila reyna ng mundo sa suot nitong kumikinang na bestida, paikot-ikot at nakikipagtagayan sa mga bisita. Ang malakas niyang halahak ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, at sa kanyang makilos, walang mababakas na kahit katiting na konsiderasyon o hiya para kay Elara. Walang nagawa si Elara kundi maupo sa isang bakantang silya sa sulok. Maya-maya, dahan-dahang lumapit ang asawa niyang si Marco at umupo sa tabi niya, maingat na pinapakiramdaman ang kanyang reaksyon. Mahal,
Dumating ka na pala. Nagulat ka ba? Sa totoo lang, hindi ko rin alam na ganito kalaki ang handaan. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Elara ang asawa. Hindi mo rin alam? Sabi ni Mama family dinner lang daw? Paanong nangyari na ako lang nabayaw niya ang walang kaalam-alam na magtatayo siyang negosyo? Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo sa akin? Sorry na, mahal. Kasi si ate, gusto niya secret lang ang paghahanda. At si Mama, sinabihan kami na wag daw maingay para sorpresa. Pero sige na, mahalagang araw to para kay ate. Suportahan na lang natin siya. Ha? Yumuko si Marco. Isang duwak na pag-iwas sa problema. Huminga ng malalim si Elara para pakalmahin ang kumukulo niyang dugo at muling sinuri ang paligid. Mahigit 100 bisita, 5-star hotel course meal, at walang tigil na pag-serve ng mamahaling alak. Ang buong eksena ay parang isang malaking patibong na inihanda para sa kanya. Sakto namang umakyat si Bianca sa entablado at kinuha ang mikropono. Sa lahat po ang naririto, maraming salamat sa paglaan oras para samahan ako sa panibago kong simula. Ipinapangako ko, sa ngalan ni Bianca Reyes, na alagaan ko ang inyong maari-arian na parang sarili kong yaman. Enjoy the night, everyone. Nakpalakpakan at nahiyawan ang mga tao. Buong pagmamalaking tinanggap ni Bianca ang papuri at elegante siyang bumabang entablado. Kinilabutan si Elara sa nasaksihan. Sa buong pamilya, tanging ang biyenan, ang asawa, at si Bianca lang ang naroon. Ngunit kung umasta sila ay parang mga haritrena na pag-ari ang lahat ng tao sa loob ng ballroom. Muling lumapit si Loida kay Elara at sinundot ang tagiliran nito. Lumingon-lingon muna ito bago bumulong sa paraang tago ngunit puno ang kapangalan. Elara, dala mo yung credit card mo. Diba? Mamaya, pagkatapos ng party, gamitin mo yan para bayaran ang lahat. Naintindihan mo? Hindi makapaniwala si Elara. Po? Ako po? Bakit ko naman po babayaran to? Nanlaki ang mata ni Loida at nagalit. Hoy, ano ka ba? Bakit ang lakas ng boses mo? Baka may makarinig sa'yo. Kakasimula pa lang ni Bianca sa negosyo. Saan siya kukuha ng pera? Sa mga panahong ganito, kailangan nating magtulungan. Malaki naman ang kinikita mo sa ospital, di ba? Para saan pa at naging pamilya tayo? Ito ang tinatawag na bayanihan. Kailangan nating isalba ang mukha ni Bianca, kaya huwag ka ng maraming tanong at ihanda mo na yan. Para itong matilyong pumukpok sa balikat ni Elara. Pakalis ni Loida para muling makipagnitian sa mga bisita, naramdaman ni Elara ang panginginig ng kanyang makamay. Ang tawanan at masayang tuktugin sa paligid ay unti-unting naglaho, at tanging ang walang hiyang utos ng kanyang biyenan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nanginginig ang makamay, muli niyang kinuha ang kwaderno mula sa kanyang bag. Sa tabi ngang isinulat kanina, idinagdag niya sa nanginginig na sulat. Hotel ballroom rental at pagkain para sa 100 plus katao, kasama alak at souvenirs. Pinapabayaran sa akin ng biyenan ko. Mahigpit na hinawakan ni Elara ang kwaderno at nakdesisyon. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na siya magiging alipin ng kanyang nabiyenan. Ang kawalan nila ng modo ay sumobra na sa linya. Itinatak niya ito sa kanyang nanlalamig na puso. Habang lumalalim ang gabi, lalong umiinit ang kasiyahan sa ballroom. Si Bianca ay para ng isang taong lulong sa pagiging bida, at kumikinang ang kanyang mamata sa tuwa. Mayabang niyang tinawag ang isang hotel staff. Excuse me. Dalan mo pa kami ng isang bot ng champagne. Yung hindi cheap ha? Iikot yan sa lahat ng mesa. Kaya yung pinakamaganda ang dalhin mo. Naalinlangan sandali ang staff, ngunit magalang na nagtanong. Sige po, ma'am. Gusto niyo po ba yung pinakamahal namin, yung Dom Perignon? Aba, naman, yan ang ibigay mo. Sa maganitong okasyon, kailangan nating maghain ng ganyan para masabing inasikaso talaga natin ang mga bisita. Narinig ni Elara ang usapan at halos malaglag ang kanyang puso. Alam na alam niya na ang isang bote ng champagne ay nakakahalaga ng mahigit 30,000 pesos. Pero kung makapag-utos si Bianca ay parang hindi niya para ang ipambabayat. Nanginginig ang boses, bumulong siya sa asawang si Marco. Narinig mo ba yon? Alam mo ba kung makano yang ino-order ng ate mo? Mahigit 30,000 ang isang bote niyan. Uminom lang ng beer si Marco na may problemadong muka. Hay nako, si ate talaga. Masyado lang sigurong na-excite sa launching niya. Hindi naman yan ganyan dati. Pwede bang pagpasensyahan mo na muna siya ngayong gabi? Excited. Hindi. To excitement. Ay responsibilidad too. Paano niya babayaran lahat ng two? Ang kaba ni Elara ay nakatoto. Makalipas ang isang oras, muling tumawag si Bianca ang staff at nagutos na naman. Excuse me, mukhang nabibitin sa pulutan yung nabisita.
Padaktak naman ang special fruit platter sa bawat mesa. Yung magandang-maganda ang pagkaayos, ha? Opo ma'am. Ihahanda po namin agad. Pagkaalis ng staff, muli na namang umikot si Bianca na parang isang paru-paro, nakangiti ng malapat. Everyone, inihanda ko po talaga ang gabing ito para sa inyo, kaya kumain at uminom lang kayo hanggat gusto ninyo. Sagot ko lahat to, kaya wag kayong mag-alala. Nagpalakpakan ang mga bisita at pinuri si Bianca. Ipinakmalaki naman nito ang sarili, puno ng kasiyahan ang mukha. Sa isang tabi, ang biyenan niyang si Loida ay abala rin sa pagyayabang sa makaibigan. Ilang buwan ding walang tulog, yang anak ko para lang may handa ang launching na to. Kaming buong pamilya, nagtulong-tulong para maging posible ang gabing ito. Ang ganda, di ba? Naku, Mare. Kayo pala ang nahanda ngang lahat ng to. Ang gagaling ninyo. Talagang may ibubuga ang anak mo. Siyempre naman. Alam din yan ng mabalay ko. Itong manugang at anak kong lalaki. Handang gawin ang lahat para kay Bianca. Kailangan talagang magtulungan ang pamilya. Sino pa ba ang magdadamayan? Halos hindi makahinga si Elara sa matinding kasinungalingan. Pamilyang nagtulungan. Ni hindi nga niya alam na may launching hanggang sa makarating siya ron. Nalokong kasinungalingang family dinner lang. Nang patapos na ang programa, isang event coordinator ang tahimik na lumapit sa kanilang mesa. Sa kamay nito, may hawak na isang itim na leather folder. Dumating na ang kinatatakutan ni Elara. Excuse me po. Narito na po ang final bill para sa event ang gayong gabi. Paki-check na lang po. Bago pa man may lapag ng staff ang folder. Para itong isang ahas na sinunggaban ni Loida at itinulak papunta kay Elara. Elara, ikaw na ang tumingin nito. Mas matikuloso ka, kaya siguradong makikita mo lahat. Po, mama, bakit po ako? Event po ito ni ate, kaya dapat siya po ang tumingin. Hay nako. Ang slow mo talaga kahit kailan. Dala mo yung card mo, di ba? Tiknan mo na yan at bayaran mo agad. Nakakahiya sa mabisita kung magtatalo pa tayo dito tungkol sa pera. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Elara ang bill mula sa folder. Nang makita niya ang kabuwang halaga sa ilalim, nagdilim ang kanyang paningin. 1,000,000 piso? Mama, tama po ba ang nakikita ko? 1,000,000 ang nakasulat dito. Sa tili ni Elara, maging si Marco ay nabigla at inagaw ang resibo. Ano? 1,000,000? Ate? Paanong nangyari to? Bakit umabot ng 1,000,000 ang bill? Yes, sir. Kung titingnan niyo po sa breakdown, kasama po diyan ang rental ng buong ballroom, yung aming pinakamahal na course meal para sa 120 tao, 5 bote ng Dom Perignon champagne, 15 special fruit platters, at ang bayad sa souvenirs at paggawa ng na tarpaulin. Habang binabasa ni Elara ang bawat item, pakiramdam niya ay sasabok na ang kanyang puso. Ang halagang iyon ay katumbas ng mahigit 1 taon niyang sahot sa ospital na hindi gagastusin ni isang kusing. Sakto namang lumapit si Bianca na parabang wala lang. Elara, pasensya na, ha? Alam mo namang lahat ng prako, nakatali pa sa pag-aasikaso ng negosyo. Yung pondo ko, naubos sa down payment ng opisina at sa interior design. Wala akong cash ngayon. Maxed out na rin ang mga credit card ko. Kaya ano po? Gusto ninyong ako ang magbayad ng 1,000,000 piso na to? Pwede bang sa card mo muna, Elara? Pangako, kapag kumita na ang negosyo ko, ikaw ang una kong babayaran. Pamilya naman tayo, di ba? Hindi mo man lang ba ako matutulungan? Alam ko namang may naipon ka. Walang bahit ng hiya si Bianca. Sa halip, mayabang pa ang tono nito. Malamig siyang tiningnan ni Elara. Ate, hindi po ito family dinner. Ito po ay personal na business event ninyo. Bakit ninyo ipinapasa sa akin ang ganito kalaking gastusin, ni hindi ninyo ako sinabihan, tapos ngayon, pamilya ang dahilan. Sumimangot si Bianca at tumingin sa paligid. Elara, hinaan mo ang boses mo, baka marinig ka ng gabisita, anong muha pa ang ihaharap ko. Kapag kumalat na ang real estate broker, sa araw mismo ng launching, walang pambayad at sabayaw pa umutang, ikaw ba ang mananagot? Sumingit na rin ang biyenan niyang si Loida. Hoy, Elara, balak mo bang ipahiya ang ate mo? Sinabi ng babayaran ka, di ba? Ikaw na may regular na trabaho at sweldo, hindi mo man lang matulungan ang kapatid na nangangailangan. Ganyan ka ba talaga kakuripot? Tumingin si Elara sa asawa, pero nakayuko lang si Marco at sasahik na katingin. Sa kaduwagan ng kanyang asawa, tuluyan nang nawasak ang puso ni Elara. Hawak pa rin ng event coordinator ang card terminal. Ma'am, sir, pasensya na po. Pero paano po natin ipoproseso ang bayad?
Kung karpo, paki-insert na lang po dito. Agad na inabot ni Bianca ang kamay sa bag ni Elara. Oh, card ang gagamitin. Elara, akin na yung card mo. Naghihintay na yung staff. Marahas na iwinaksi ni Elara ang kamay ni Bianca. Mula sa bag, kinuha niya ang kanyang kwaderno. Kalmado at malamig niyang sinuri muli ang resibo. Sandali lang po, kailangan kong suriin ng mabuti ang bill na ito. Champagne, Dom Perignon, Limong Bot, 1875, 000. Special fruit platter, 15 piraso, on 90,000. Souvenirs, 120 sets, Dolia 240,000. Tarpaulin printing and setup, Dolia 35,000. Habang nagsasalita, lalong nanlalamig ang boses ni Elara. Hindi na makapaghintay si Bianca at halos magtatalon sa inis. May oras ka pa bang suriin yan isa-isa? Nakatingin na lahat na tao. Hindi ka ba nahihiya? Kailangan kong suriin. 1,000,000 to. Kailangan kong maintindihan kung bakit ako ang dapat magbayad bago ko ito iswipe. Wala akong balak na idonata ang 1 taon kong sahod para lang sa pagpapasikat ng hipak ko. Sumimangot si Loida at sinumbatan siya. Talagang balak mong ipahiya si Bianca ngayong gabi, ano? Dahil lang sa kakarampot na pera, ganyan ka na kung magyabang, bayaran mo na yan ngayon din. Mama, hindi po ako nagyayabang. Ipinaglalaban ko lang po ang karapatan ko. Itinatala ko lang po ng malinaw ang sitwasyong ito kung saan sinusubukan ninyong abusuhin ako sa ngalan ng pamilya. Buong tapang na sinalubong ni Elara ang masamang tingin ng biyenan habang mabilis na isinusulat ang mapangyayari. Grand launching walang paunang abiso. Nilinlang bilang family dinner para piliting magbayad ng $2,000,000. Nakita ni Bianca ang kwaderno at umismit. Naku, Elara, nagdadiary ka pa ba diyan? Akala mo ba may lalabas na pera sa pagsusulat mo diyan? Habang mabait pa ako, bayaran mo na yan. Naubos na ang pasensya ko. Hindi ito diary. Ito ay tala. Isang ebidensya para hindi na kayo makatanggi sa ginawa ninyo sa susunod. Ang mamata ni Elara ay mas matatak kaysa dati. Sa lamig ng kanyang titik, natigilan sina Bianca at Loida at napatingin na lang sa kanya. Maingat na ibinalik ni Elara ang kwaderno sa kanyang bag. Dahan-dahan niyang kinuha ang itim na leather folder na naglalaman ng bill at dahan-dahan, ngunit may diin, na itinulak ito pabalik sa harap ni Bianca. Ate, hindi ko responsibilidad na bayaran yan. Sarili mong ifan, kaya ikaw ang dapat mag-asikaso niyan. Ang boses ni Elara ay mahina at kalmado, ngunit sapat ang lakas para marinig sa kabila ng ingay ng ballroom. Dahil sa kanyang nakakakilabot na tindig, ang bulungan sa paligid ay biglang tumahimik, namula ang mukha ni Bianca na parang hinok na kamatis, at ang kanyang mata ay nanginginig sa gulat. Elara, ano bang pinagsasabi mo? Nasa tamang pag-isip ka ba? Anong ginagawa mo sa harap ng maraming tao? Ibinabalik ko lang po ang bayarin na wala akong kinalaman. Gamitin po natin ang sentido komun. Bakit ko naman po popondohan ang negosyo ninyo? Sa diretsong sagot ni Elara, hindi na makapagsalita si Bianca. Bigla namang tumayo ang kanyang biyenan at malakas na hinampas ang mesa. Ang atensyon ng lahat ng bisita ay napunta sa kanila. Hoy, Elara! Anong klase kang magsalita sa harap ko? Matuto kang gumalang sa biyenan mo. Saan ka kumukuhang lakas ng loob para gumawa ng eksena sa harap ng mga nakatatanda? Mama, hindi po ako bastos. Ipinapaliwanag ko lang po ang panik ko. Ang 1,000,000 piso ay halagang hindi ko kayang bayaran. At higit sa lahat, wala akong anumang dahilan para bayaran. Anong hindi mo kaya? Ay swipe mo muna. Tapos singgilin mo si Bianca mamaya. Pamilya tayo, pero dahil lang sa kakarampot na pera, ipapahiya mo kami ng ganito. Sumigaw si Loida na halos umabot sa kisame ang boses. Ang makabisita sa kabilang mesa ay naksimula ng makbulungan at makkunot na no. Namutla si Bianca at hinawakan ang braso ni Elara. Bumubulong na parang nakmamakaawa. Elara, please, hinaan mo ang boses mo. Nakatingin na yung mabigating bisita. Gusto mo bang sirain ang launching ko? Bayaran mo na muna. Mag-usap tayo mamaya. Hindi ko sinisira. Itinatama ko lang. Ang event na ito ay hindi ko naman inaprubahan. Kailan ba ako nangako na mag-ambag ako ang 1,000,000 para sa party mo? Malamig na iwinaksi ni Elara ang kamay ni Bianca at tinitigan ito ng diretso. Kayo rin. Mama. Nang tumawag kayo, sinabi niyo family dinner. Kailan niyo sinabi na pupunta ako para magbayad ng business launching? Nilinlang niyo ako para pumunta rito. Nangingini ang labi ni Bianca habang nagpapaliwanag. Hindi. Hindi kita nilinlang. Sobrang abala ko lang kaya nakalimutan kong sabihin.
Akala ko kasi, bilang pamilya, tutulungan mo ako. Nakalimutan. Isang malaking event na ilang buwan ninyong inihanda. Nakalimutan ninyong sabihin sa akin. Pero ang asawa ko at si mama, alam nila. Ako lang ang ginawa ninyong tanga. Sa tila espadang mga salita ni Elara, hindi na nakaimik si Bianca. Ang asawa niyang si Marco ay akmang-akbayan siya, pilit na ngumingiti. Mahal, kumalma ka muna. Nakakahiya sa mga tao. Isipin mo naman ang reputasyon natin, ha? Reputasyon? Para sa kapakanan ninyo, okay lang na mawala ang 1 milyong pisong pinahirapan ko, pero kapag tumanggi ako, kahihiyan na. Nang pinagpaplanuhan ninyong ako ang magbayad, hindi ninyo inisip ang reputasyon ko. Huwag kang umasta na asawa kita ngayon. Marahas na tinanggal ni Elara ang kamay ni Marco. Napayuko na lang ito, nais na yatang lamunin ng lupa. Ang mukha ni Bianca ay kulay abo na. Lumapit muli ang event coordinator. Hawak ang card terminal. Pasensya na po, pero malapit na pong matapos ang oras ninyo. Kaninong card po ang gagamitin natin? Nagmamadaling kinuha ni Bianca ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri kaya hindi niya madial ng maayos ang numero. Sandali. Tatawag lang ako sa bangko para pataasin ang credit limit ko. Saglit lang to. Naawa si Loida sa anak. Kaya't ibinaling niya muli ang galit kay Elara. Inilapit niya ang mukha sa tainga nito at bumulong na parang ahas. Alam mo bang sinisira mo ng tuluyan ang reputasyon ni Bianca? Kailangan mo pa talagang gumawa ng eksena sa harap ng mabisita para lang masaya ka? Sa tingin mo, karapat dapat ka pang maging manugang namin pagkatapos nito? Mama, ang reputasyon ay hindi ibinibigay ng iba. Ito ay pinangalagaan ng sarili. Ang hipag ko po ang nag-host ng party at nag-order ng mahaling alak na hindi niya kayang bayaran. Bakit sa akin ninyo isinisisi ang responsibilidad? Pinoprotektahan ko lang po ang pera ko. Sinalubong ni Elara ang matatalim na titik ni Loida. Sa kabilang mesa, rinig na ang tawanan. Grabe ang pamilyang yan. Ano, yung real estate broker, walang pera, sa bayaw pa umaasa. Naku, sa unang araw pa lang negosyo, may ganito ng eksena. Paano ka magtitiwala sa ganyang pamilya? Narinig ito ni Bianca at sumigaw na parang nawawala sa sarili. Elara, gagawin mo ba talaga to? Sinira mo na ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Sinabi ko nang babayaran kita, bakit ang sama-sama mo? Kung mahalaga ang araw na to, dapat kumilos ka ayon sa kakayahan mo. Ang pagpapasikat gamit ang pera ng iba ay panloloko. Sa gabing ito, pakiramdam ko hindi ako pamilya. Pakiramdam ko, isa lang akong credit card na ipinatawag ninyo. Desidido nang kinuha ni Elara ang cellphone at sinimulang kunan ng litrato ang buong paligid. Ang mabaner sa pasukan, ang maboteng ang domperinyon, at ang tarpaulin na may pangalan ni Bianca. Nagulat si Loida at sinubukang agawin ang cellphone. Balik ka na ba? Bakit mo kinukunan ng litrato? Burahin mo yan. Nagtatala lang po. Para maging ebidensya na ang event na ito ay hindi family dinner kundi isang purong commercial at promotional event. Magagamit ko to kapag sinubukan niyo na namang guluhin ako sa hinaharap. Kalmadong sagot ni Elara. At sa huling kuha, isinaman niya ang gusot na mukha ni Bianca. Sumigaw si Bianca at tinakpan ang mukha. Naging magulo ang buong ballroom. Hindi na alam ng event coordinator ang gagawin. Magasir, ma'am, kumalma po tayo. Kung hindi po mareresolba ang bayarin, mahihirapan po kami. Sa huli, nabigo si Bianca na mapataas ang kanyang credit limit. Nabitawan niya ang cellphone at napaupo sa sahig. Malamig siyang tiningnan ni Elara at tumayo. Mauna na ako. Ate, congratulations ulit sa business mo. Sigurado akong mahahanapan mo paraan kung paano babayaran yan. Eleganteng kinuha ni Elara ang kanyang bag at naglakad palabas. Sa likod niya, sumisigaw si Loida. Walang hiya ka. Huwag kang alis. Ngunit hindi na lumingon si Elara. Paglabas niya, ang hangin sa pasilyo ay malamig at tahimik, kabaliktaran ng gulo sa loop. Sumandal siya sa pader para habulin ang hininga. Nanginginig pa rin ang kanyang makamay, ngunit may munting ngiti sa kanyang malabi. Simula pa lang to. Ang Elara na inaapi ninyo, namatay na ngayong gabi. Bulong niya sa sarili habang matatak na naglalakad palabas ng hotel. Pagdating sa bahay, bago pa man niya may sara ang pinto, umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang cellphone. Sa screen, nakasulat ang pangalan, Bienan. Huminga siya ng malalim bago kamadong sinagot ang tawag. Hello po, Mama. Elara, nasa tamang pag-isip ka pa ba? Dahil sayo, napahiya ng husto si Bianca sa harap ng mamahalagang bisita. Ginawa mong burol ang party niya. Nanginginig sa galit ang boses ni Loida. Kahit sa telepono, ramdam ang bagsik nito.
Mama, sinabi ko lang po ng malinaw na hindi ko responsibilidad ang bayarin. Ang wala po sa tamang pag-isip ay hindi ako, kundi ang hipak ko na nagplano na ipasa sa iba ang ganito kalaking bayarin ng walang paalam. Ano? 1 milyon lang yon. Ipapasan mo sa hipag mo ang lahat ng yon sa unang araw pa lang negosyo niya. Bilang manugang, imbes na tumulong ka, ikaw pa ang nangunguna sa gulo. Inilayo ni Elara ng bahagya ang telepono. Hindi po gulo to. Ito po ang katotohanan. Ang business launching ay responsibilidad ng may-ari ng negosyo. Wala po akong kinalaman diyan. Anong kinalaman? Pamilya tayo. Hindi kailangan ng permiso. Sa pamilya niyo ba, hindi kayo tinuruang sumunod sa nakatatanda. Ang nga magulang mo, pinalaki kang makasarili. Nang mabanggit ang kanyang mga magulang, agad nananlamig ang tingin ni Elara. Mama, dinadamay niyo na po ang mga magulang ko. Dahil lang sa hindi ko pagbabayat, pati pagpapalaki sa akin ay kinukwestiyon ninyo, tinatakot niyo po ba ako? Sa nanlalamig na boses ni Elara. Walang naisagot si Loida at padabog na ibinaba ang telepono. Ibinaba ni Elara ang cellphone at binuksan muli ang kanyang kwaderno. Detalyado niyang isinulat, 8:23 PM, tawag mula sa biyenan. Pilit na pinagbabayat, minura ang mamagulang, may halong pananakot, bago pa matapos, nagfibrate ulit ang telepono. Si Bianca naman, Elara, ang sama-sama mo, dahil sayo, nakbulungan lahat ng bisita bago umalis. Sinira mo ang unang araw ng negosyo ko. Anong muha pa ang ihaharap ko? Umiyak at galit ang boses ni Bianca. Ate, ang sumira sa reputasyon mo ay ang sarili mong kayabangan, hindi ako. Dapat sinabi mo sa akin. Akala mo ba tama na basta ka na lang magutos na magbayad ako? Kung sinabi ko ba, magbabayad ka. Hindi rin naman, di ba? Pamilya tayo. Pero hindi mo man lang ako matulungan? Napakasama ngang ugali mo, pinutol ni Elara ang tawag. Agad niyang binuksan ang settings ng telepono at inactivate ang automatic call recording. Ang lahat ng sasabihin nila mula ngayon ay magiging perpektong armas niya. Hanggang alauna ngang madaling araw, hindi tumigil ang pambobomba nga tawag at text. 17 tawag mula kay Loida, 22 mula kay Bianca, at 14 pa mula sa mga kamag-anak na hindi na niya matandaan ang mukha. Ang text message ay mas malala. Hayop ka, sinira mo ang kinabukasan ni Bianca, isusumpa ka namin. Akala mo ba makakaligtas kapag katapos mong ipahiya ang pamilya? Kapag hindi mo ipinadala ang pera, pupuntahan kita sa bahay ng magulang mo at guguluhin ko sila. Isa-isang kinunan ni Elara ng screenshot ang lahat ng mensahe at inilagay sa isang evidence folder, inayos ayon sa petsa at oras. Sa tabi niya, napabuntong hininga ang asawa niyang si Marco. Mahal. Hindi ba pwedeng pagbigyan mo na lang sila ngayon? Gusto na raw magpakamatay ni ate. Si mama naman, nahihilo at nakahiga na lang daw. Kailangan ba talagang umabot tayo sa ganito? Hindi inalis ni Elara ang tingin sa laptop. Lagi mong sinasabi. Ngayon lang. Sige nga. Sagutin mo ako. Paano at kailan babayaran ni ate ang 1 milyon? May kasulatan ba siyang pipirmahan? Hindi nakasagot si Marco. Kita mo na. Pera na walang kasiguraduhang may babalik. Asawa ba kita o personal ATM ng 8 at nanay mo? Kinabukasan, papunta sa ospital, tuloy pa rin ang matawag. Maging na hindi kilalang numero ay tumatawag. Hindi niya sinagot ang ito, pero lahat ng missed calls ay kanyang na-screenshot. Tanggali. Nag-text, si Marco. Mahal. Si mama. Hinimatay daw pagkatapos uminom ng gamot sa high blood. Dahil daw sa'yo. Mag-sorry ka man lang daw. Napanggisi si Elara at nag-reply. Kung matas ang blood pressure niya, dapat sa emergency room siya dalhin, hindi sa manugang tumawag. Kung may lakas pa siyang guluhin ako, ibig sabihin okay pa siya. Magtatrabaho na ako. Pag-uwi, 87 missed calls ang nasa telepono niya. 23 mula kay Loida, 19 kay Bianca, at ang iba ay mula sa mga kamag-anak at kaibigan ni Bianca. Isinulat ni Elara ang lahat sa kwaderno. Total of 87 contacts, continuous verbal abuse and threats. Evidence collection complete. Gabi, sinubukan na naman siyang kausapin ni Marco, pero ipinakita lang ni Elara ang folder sa laptop na may titulong, November 2025, Grand Launching Evidence Files. Puno ito ng mga litrato, screenshots, at audio recordings. Natameme si Marco. Sakto namang tumunok ulit ang telepono. Si Loida. Ngumiti si Elara, sinigurong naka-activate ang recorder, at sinagot ito sa speakerphone mode. Hello po, Mama. Anong panlalait na naman po ang sasabihin ninyo? Ang mga masasakit na salitang lalabas sa bibig nito ay hindi na siya sasaktan. Sa halip, magiging matibay na ebidensya ang ito para sa kanilang pagbagsak.
Nanginginig pa rin ang kamay. Kinuha ni Elara ang isang calling card mula sa ilalim ng magamit niya sa klinika. Ito ang card ni Leo Santos, ang event coordinator ng Maharlika Grand Hotel. Ang taong tahimik na nakatayo hawak ang terminal noong gabing iyon. Dinial niya ang numero. Hello, Maharlika Grand Hotel. Events Department. This is Leo. Hello, Mr. Santos. Ako po si Elara Reyes. Tumatawag po ako tungkol sa event noong Biyernes, yung grand launching ng Bianca Properties. Ako po yung manugang na nasa mesa kung saan nakaroon ng gulo sa bayaran. Ah, yes ma'am. Naaalala ko po. Ano po ang may tutulong ko sa inyo? Profesional ang boses ni Leo, pero may bahit ng pag-ingat, tanda na naalala niya ang eskandalo. May mga kailangan lang po akong i-verify para sa legal purposes. Okay lang po bang magtanong? Sige po ma'am, kung kaya ko pong sagutin. Inihanda ni Elara ang kanyang kwaderno at ballpen. Una po, gusto kong malaman kung kaninong pangalan nakarehistro ang event. Sandali po, ay check ko lang. Opo, ang nagbook po ay si Ms. Bianca Reyes mismo. Sa ilalim niyang pangalan ng kanyang kumpanya, ang Bianca Properties. Sino po ang nagbayad ng down payment? Check ko rin po. Isang buwan po bago ang event, may pumasok na 200,000 down payment mula sa account ni Ms. Bianca Reyes. Mabilis na isinulat ni Elara ang madetalye. Bukat by Bianca Reyes. Down payment by Bianca Reyes. Ang kasinungalingan nilang family dinner ay nagsisimula ng mabura. Paano po yung mga additional orders nung gabi mismo? Yung mamahaling champagne at flight platters? Kaninong utos po yung? Lahat po yon ay direktang in-order ni Ms. Bianca Reyes sa aming staff. Sumunod lang po kami sa utos ang aming kliyente. Okay, sa kontrata po ninyo, o sa kahit anong dokumento, nabanggit po ba ang pangalan kong Elara Reyes bilang guarantor o co-borrower? Tumahimik sandali si Leo. Checking po. Wala po, ma'am. Ang pangalan ninyo po ay hindi nakasulat kahit saan. Ang booking at ang final payment responsibility ay nasa ilalim lang po ng panggalan ni Ms. Bianca Reyes. So, ang payment responsibility ay kay Bianca Reyes lang po talaga? Opo, ma'am. In fact, dahil hindi pa po nababayaran ang balanse, may utang po siyang 88,800,000 sa hotel. Pero ang legal na hahabulin po namin ay si Ms. Bianca Reyes lang, bilang siya ang pumirma sa kontrata. Napahinto si Elara. Utang na 88,800,000. Balak pala ni Bianca na ipasa sa kanya ang responsibilidad na hindi nito kayang bayaran. Hindi pa po pala nababayaran hanggang ngayon. Opo, ma'am. Nangako po siyang babayaran kinabukasan. Pero hanggang ngayon po, wala pa ring pumapasok. Araw-araw po siyang tinatawagan ng aming finance department. Huminga ng malalim si Elara para sa huling tanong. Mr. Santos, sa tingin po ninyo, ano po ang nature ng event? Isang family gathering o isang business? Promotional event? Malinaw po, ma'am. Isa po itong commercial event para sa launching ng Bianca Properties. Lahat po, mula sa kontrata hanggang sa mga banner at souvenirs, nagpapatunay na ito ay isang corporate event. Kaya ang resibo po ay nakapangalan sa kanyang kumpanya. So, hindi po ito family gathering? 100% commercial event po ito, ma'am. Napangiti si Elara. Pwede po ba akong makahinging kopya ng dokumento na magpapatunay sa mga sinabi ninyo? Pasensya na po, ma'am. Confidential po ang kontrata. Pero dahil sa sitwasyon ninyo, pwede po naming i-email sa inyo ang event booking information at ang itemized bill bilang patunay. Maraming salamat po. Ito po ang email address ko. Bago ibaba ang tawag, nagtanong ulit si Elara. So, para maging malinaw, ang hotel ay si Bianca Reyes lang ang hahabulin para sa 800,000 na utang. Tama po. Tama po, ma'am. Wala po kaming anumang legal na basehan para singilin kayo. Pakababa ang telepono, sumandal si Elara sa kanyang silya. Ang sikat ng araw sa labas ay tila mas maliwanag. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit ang pakiramdam sa kanyang dibdib ay napakagaan. Ngayon, kumpleto na ang ebidensya. Tignan natin kung paano babalik sa inyo ang mga ginawa ninyo. Sabado ng umaga. Isang malakas at sunod-sunod na pak. Doorbell ang gumising sa tahimik na bahay. Nasa sala si Elara. Inaayos ang madokumento mula sa hotel. Hindi siya kumilos. Alam na niya kung sino at bakit sila naroon. Elara, alam kong nandiyan ka. Buksan mo to, sigaw ni Loida mula sa labas. Nagpatuloy lang si Elara sa ginagawa. Dahil walang sumasagot, sinimulan ng kalampagin ni Loida ang pinto. Elara, magbibingi-bingihan ka ba? Biyenan mo to. Buksan mo to sabi. Tumayo si Elara at lumapit sa pinto.
pero hindi para buksan ito. Binuksan niya ang intercom. Sa screen, nakita niya ang galit na muka ni Loida at ang gusgusing itsura ni Bianca sa likod nito. Mama, ano po yon? Ang aga-aga. Nanggugulo kayo. Baka marinig kayo ngang kapitbahay. Anong ano yon? Dahil sayo, mamamatay na si Bianca. Lumabas ka diyan at mag-usap tayo. Pwede naman po sa telepono. Diba? May ginagawa po ako. Anong ginagawa? Malapit nang maging utangra ang hipak mo dahil sayo. Wala kang pakialam kung mamatay kami. Umiyak na lumapit si Bianca sa intercom. Elara, parang awa mo na, buksan mo ang pinto, mag-usap tayo. Gusto ko nang mamatay. Ate, tapos na po ang usapan natin sa hotel. Wala na po akong idadagdag pa. Araw-araw tumatawag ang hotel. Kapag hindi ko raw binayaran ang utang, idedemanda nila ako. Paano na ang opisina ko? Tulungan mo ako. Elara, problema po dyan NG Presidente NG Bianca Properties. Kadyo po ang nagbook. Kadya responsibilidad nyo dyan. Anong sinabi mo? Sumigaw ulit si Loida. Family event yon, dapat nagtutulungan tayo. Mama, na-confirm ko na po sa hotel. Hindi po yung family event, kundi isang commercial event. Natigilan si Loida at masamang tiningnan si Bianca. Anong commercial event? Sabi mo family dinner lang? Kasi, ganun na ang nangyari, hindi ko naman sinasadya. Kahit na, bakit mo pinapabayaran sa manugang ko? Sa gitnang kanilang pagtatalo, nagsalita ulit si Elara. Ngayon, Mama, malinaw na po ba? Nilinlang niyo po ako para pumunta ron at piliting bayaran ang utang ng hipak ko. Sinipa ni Loida ang pinto. Kahit na, nakakahiya sa mga kamag-anak. Sinira mo ang reputasyon ng pamilya. Ang reputasyon po ay iniingatan. Ang hipak ko po ang nag-order ng domperi niyo na hindi niya kayang bayaran. Bakit sa akin ninyo isinisisi ang kahihiyan? Sumigaw ulit si Bianca. Elara, nagpadala na raw ngang demand letter ang hotel. Magsasampa na raw sila ng kaso. Baka maging blacklisted ako. Kung ganun, kausapin niyo po ang abogado ninyo. Hindi po ako abogado. Bilang isang business owner, dapat matuto kayong harapin ang responsibilidad ninyo. Pinatay ni Elara ang intercom. Sa labas, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Loida. Elara, kapag hindi mo binuksan to, hindi ako alis dito. Makikita mo, hihiwalayan ka ni Marco. Bumalik si Elara sa sala. Inilagay niya ang kanyang cellphone malapit sa pinto. Naka-on ang voice recorder. Ang bawat sigaw at banta ni Loida ay nagiging karakdagang ebidensya. Linggo ng gabi, binuksan ni Elara ang family group chat ng pamilya ang kanyang asawa. Sa loob ng 5 taon, isa siyang invisible member dun. Ngayon, iba na. Isa-isa niyang in-upload ang mga ebidensya. Una, ang official confirmation mula sa hotel. Pangalawa, ang itemized bill ng mga additional orders. Pangatlo, ang screenshots ng lahat ng missed calls at masasakit na text. Pagkatapos, nag-type siya. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Elara. Nais ko lang po linawin ang mga pangyayari noong November 15 sa Maharlika Grand Hotel. Ang event po na yon ay hindi family dinner, kundi isang commercial event para sa Bianca Properties. Wala po ang panggalang ko sa anumang kontrata. Ang responsibilidad po sa bayarin ay nasa mayari NG Negosyo, si Bianca Reyes. Sa kabila nito, pinilit po nila akong bayaran ang 1 milyon at hanggang ngayon ay tinatakot at ginugulo. Pagkatapos ang mensahe, nag-ingay ang group chat. Elara, baliw ka na ba? Burahin mo yan, sigaw ni Bianca. Huwag kang bastos. Burahin mo yan at mag-sorry ka, sabi naman ni Loida. Kalmadong nag-reply si Elara. Bakit po? Sinasabi ko lang po ang totoo para sa mga kamag-anak na nalito sa sitwasyon. Kung may mali po, pwede ninyo akong idemanda. Nagsimula ng magtanong ang mga kamag-anak. Totoo ba to, Loida? Akala namin simpleng salo-salo lang. Bakit niyo pinapabayaran sa manugang mo ang 1 milyon? Nagpanik si Loida at Bianca. Sinubukan nilang magpaliwanag, pero huli na ang lahat. Nag-reply si Elara sa huling pagkakataon. Ayon po sa hotel, may utang pa rin pong 15,000,000 si ate at naghahanda na silang magsampa ang kaso. Katahimikan. Mula ngayon, dagdag ni Elara, wala na po akong anumang kinalaman sa isyung ito. Ang anumang pananakot pa sa akin ay haharapin ko sa legal na paraan. In-off niya ang notification ng group chat at ibinaba ang telepono. Pumasok si Marco sa kwarto. Mahal, anong ginawa mo? Tumatawag lahat ng kamag-anak. Si Mama, hinimatay daw. Sinasabi ko lang ang totoo. May mali ba ron? Malamig na sagot ni Elara. Wala na akong pakialam kung anong muha ang ihaharap ninyo sa kanila.
Hindi ko responsibilidad na protektahan ang reputasyon ng mataong tingin sa akin ay credit card lang. Lumipas ang 1 linggo. Walang anumang kontak mula sa mga biyenan. Tinawagan si Elara ang legal department ng hotel para kumpirmahin na wala siyang anumang legal na pananagutan. Samantala, si Bianca ay nakatanggap ng demand letter. Nagmakaawa siya kay Marco, pero nanindigan si Elara. Sa huli, nabalitaan na lang ni Elara na isinangla ni Bianca ang bahay at lupa nito para makakuhang loan at bayaran ang utang sa hotel. Si Loida naman ay iniwasan ng makamag-anak dahil sa kahihiyan. Si Marco ay nanatiling tahimik sa bahay. Isang anino na lang sa kanilang pagsasama. Binura at blinok na ni Elara ang numero ng kanyang biyenan at hipag. Umalis na rin siya sa family group chat. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, nahanap niya ang kapayapaan. Ang katahimikan sa kanyang buhay ang naging pinakamatamis na paghihiganti, isang tahimik ngunit tiyak na pagbagsak para sa mga taong walang ginawa kundi abusuhin siya.